Wait. Pinagpawisan tayo doon sa pagbukas Ito na siya. Ang bigat niya. Grabe. Ang laki niya, ang bigat niya. So, pang heavy duty talaga to. Ayan. So, hello guys. Mag-unbox tayo ngayon ng aking pangarap na Cricut Maker 4. Ayan. So, ito ay mismo sa Cricut na store sa Shopee. So, saan tayo mag-start? Handahan natin yung bukas. Kasi, syempre, first natin to. So, may sentimental value. Kumbaga, hindi lang siya basta nabili mo. So, ito yung isa sa pinapangarap mo as a creative person. Creative talaga. Ayan. Ayan na. This is it. So, dahan-dahan talaga, no? So, iba talaga pagka pinaghirapan mo yung isang bagay. Sa kung paano mo siya yung magiging paggamit mo sa kanya. Ganda siya. So, ano nga ba yung nasa loob nitong box na to? So, una, itong kanyang kit. Yan. Parang, starter kit. Mamaya natin buksan. Ayan na siya. Wait. Pinagpawisan tayo doon sa pagbukas Ay, eto naman pala yung mabigat, no? Solid talaga yung nila. Hindi siya basta-basta na lagayan. Pang anti-uga. Anti-alog. Yes! Ang laki na, guys. Nagulat ako kasi meron akong Cricut Joy 2. So, kakabili ko lang siya actually. Pero yun nga, medyo nabitin tayo dun sa size ng Cricut Joy 2. So, sabi ko, pag-iipunan natin to. And, ayun nga. Ito na siya. Ang bigat niya. Grabe. Ang laki niya, ang bigat niya. So, pang heavy duty talaga to. No? Actually, ito, pinag-iisipan ko kung natin to. Pinag-iisipan ko kung ano bang kukunin ko kasi nag-sale to actually. So, kaya natin siya nakuha. Nag-sale siya and then, rin siya, supported siya ng SPay Later ng Shopee. So, zero interest siya for 6 months. So, ang ganda. I mean, hindi na masama sa 6 months. And then, ang laki talaga ng discount compared sa yung normal price. So, yung price na nakuha ko, parang, nagtitingin ka sa mga second-hand na Cricut Maker 3. So, parang ganun yung presyohan niya. Pero ito, nakuha natin yung price ng brand new and Cricut Maker 4 na siya. So, galing, no? Ayan. Ay, di na natin nasabi kung ano. Ito yung mga power cord niya. Itong mga to. Isa lang siya. Yung socket niya. Meron siyang itong mga to. Meron din siya neto pala. Kasi yung Cricut Joy 2, so, ang dami niyang ganito. Pwede mong palitan yung mga ganito niya. Parang 4 ata. Hindi ko sure. Kung 4 ba yun. Yan. So, meron pa sa ilalim. Ano, solid na solid.
Ito yung free niya. Yung matte. Alam ko ano to. Ayan, light grip matte. Ayan natin dyan. So, ayun na siya. Ayun na pala yung kasama niya. Ayan. So, buksan muna natin itong welcome packet nila. Ayan. Cricut. Ayaw sirain yung sticker. Nanghinayang eh, no? Pwede naman gumawa. Bakit ba? Ayan. Okay. Ito yung mga included. Yan. So, yung kanilang manual. Meron tayong iron-on na kanilang matless ba to? Smart, pang matless. Yan, mga samples. And then, transfer tape. Tapos, ito yung pen. And then, yan, mini weeder. Ito siya. Yan. Ay, sige. Sign muna natin yung manual. So, tanggalin na natin yung cover. Yeah! So, ayun nga, hindi natin natuloy yung kwento natin kanina. So, pinagpipilian natin kung ano yung kukunin natin. Kung Silhouette Cameo 5 Alpha or itong Cricut Maker 4. So, ang pili natin ay itong Cricut Maker 4 kasi mas marami yung materials na pwede niyang makat, no, compared with Cameo 5 Alpha. So, dun kasi more on stickers, vinyl, and dito pwede rin yung mga leather and yung mga maninipis na wood kung gusto nyo gawa ng mga ganun din. So, mga ano rin, kailangan nyo lang bumili nung specific blade for a specific material na gagamitin ninyo. Yan. So, pwede rin yung mga magnetic sheet na goods for toddler activities. So, yun naman yung habol natin. No? Pwede din siya sa paggawa ng mga souvenirs, mga magnet ref, mga display. Ayun. So, kaya mas kinuha natin itong, or napili natin itong Cricut Maker 4. Ayan. So, check natin yung ating, paano ba siya i-open? Oh! May pag ganun siya. Yep. So, meron na siyang kasamang, I think ito yung fine point blade. Yan. Ay. Yan. So, ito na yung included sa kanya. Tapos ito, yung lagayan nung kanyang pen. Yan. So, mas visible yung laman niya, no? Yung technicalities nung ating Cricut compared with Cricut Joy 2 na tago siya. Ito, kita mo yung kanyang belt, yung mga rollers. So, kitang-kita mo siya. Yan. So, actually, may inantay pa akong mga ibang materials, no? Grabe. Iba yung kanyang, yung bakal. Masasabi mo talagang premium yung material na ginamit, no? Yan. So, balik na natin. So, may inantay pa akong ibang material. So, tingnan mo.
mga tools rather. Yun, plastic. Ganda. Ang ganda. So, siguro, mag-vlog na lang muna tayo ulit kapag nandito na yung mga ibang materials. So okay kasi kung matest natin siya. Siguro, open na lang din natin yung nabili natin. From Cricut din to. Kaya lang, in-order ko siya sa Lazada. Ayan, so open din natin siya. Ano to? Perforation. So, yung mismong blade lang yung binili ko kasi yung kanyang housing o yung gagamitin na quick swap housing. So, bundle yon sa iba nating blade na binili. So, anantay pa natin yun. So, hindi natin siya magagamit. Kasi, itong nandito is hindi naman siya compatible for this type of blade. So, itong blade na to, ginagamit siya to create ito, yung mga ganito. Yung mga cut na ganyan. Yan. So, gagawa tayo niyan in the near future. Pag may oras tayo. Siyempre, medyo busy tayo ngayon dahil marami tayong mga ganap sa buhay. So, actually, yung Cricut Joy 2, hindi ko rin siya masyadong ma-explore pa. Pero, naramdaman ko talaga as a creative person, na bitin yung size. For me, since limited lang kasi yung magagawa mo. Pero goods na goods siya for beginners and yung mga small projects lang na gustong gawin. Pero if you want to explore more, yung creativity mo, mag-try pa ng mga ibang projects na pwedeng gawin, using this machine, for me, tingin ko, hindi ka malilimitahan. So, nagtingin na rin ako ng mga materials na pwedeng i-cut dito. So, bumili ako ng wood. Meron din ako mga magnetic na sheets. Pero, tandaan nyo lang na merong specific na kapal yung pwede nyong gamitin dito. So, mag-explore pa tayo. Marami naman tayong mga mapagkukuhanan na mga inspiration sa online. So, yung mga kapwa nating creative moms, mga sisters, so titas, pwede natin silang itap or panoorin yung kanilang mga nagawa ng videos. Yan. So, marami naman ganon. Hindi tayo malilimitahan doon. So, ayun na siguro for now. Excited na ako gamitin to. Sana dumating siya ngayong araw. Pero hindi ko rin sure kung masisimulan ko siya dahil ang dami rin ganap. And linggo ngayon, alam nyo na, pag linggo, and as a work from home mom, no? So, pag linggo, syempre, hindi yan yung rest day. Hindi yan yung literal na rest day talaga. So, kapag ka ganun, pag linggo, yan yung trabaho mo naman sa bahay. No? So, lahat ng mga nakaligtaan mo during the weekdays. So, linggo natin siya ginagawa. Tulad ng paglalaba, pag-overall cleaning, yan. So, marami tayong ginagawa. And aside from that, so meron tayong online business din na mga clothing, accessories. So, yon, meron tayong ganon. So, make sure na i-follow nyo yung ating page, yung Little Kiara Boutique. So, meron tayo sa Facebook page. Follow nyo kami and make sure na updated kayo doon sa ating mga pinapost kasi yung mga binibenta natin doon, super mura lang. And yun yung purpose actually nung aking page, no, na business na ginagawa. Kasi napansin ko, no, as a mom, syempre limited na yung budget natin. Lalo sa panahon ngayon. So,
gusto kong humanap ng mga products na mura siya, maganda siya, quality siya, mura at the same time. And ma-afford siya ng yung at least may budget, pag may budget, no? Siyempre, iniwasan naman natin gumastos ng out of the, kumbaga kulang yung budget natin. Maraming product na ganun na makikita nyo doon. So, yung iba doon, talagang mga budol, mga pang-budol. So, lalo magde-December. So, maraming mga ilalabas tayong product. Hindi ko pa rin siya talaga fully maharap kasi super, super, super busy talaga. And marami din ginagawa dito talaga sa bahay. So, siguro yun na lang muna for now. Abangan natin ano yung mga gagawa natin dito sa ating machine. And yung Cricut Joy 2 natin. So, I think magagamit pa rin naman natin siya kasi very portable yon. So, pag may mga quick project ako, like mga sticker, kailangan na kagad gawin, mga pang-labels, ayun. So, pwede natin siyang magamit kaagad. So, let's see saan natin tatabi ito. Ongoing pa yung ating ongoing pa yung plano natin for our office, no? Office sana, dito sa bahay. So, yan din. Kailangan din natin siyang pagplanuhan maigi. Gusto natin siya lalagay kasi mabigat talaga siya. And mahirap naman kung matabig to ng toddler. Though, mabigat nga talaga siya. Pero syempre, pag natabig siya, nadulas siya, nahila siya, so, syempre, iniiwasan naman natin siyang mabagsak. Ayan. So, ayun, yun ang ating, so, paano ba siya binababa? Ayan, ganyan. And then this. Tapos, oy, shala. Okay. Ayan. So, again, maraming salamat. Pilitin natin makapagbigay ng inspirasyon at mga tips, mga ganaps na para sa mga kapwa nating momshies na kahit momshies gusto pa rin natin na may sarili tayong hobby, no? Na-enjoy pa rin natin yung buhay outside of mom life. So, I know, na-pressure, I know, struggles real talaga. Pero, syempre, iba pa rin yung may nilalabasan yung outlet nung kung ano tayo before na maging nanay. So, maganda na express pa rin natin yun para na-avoid natin yung burnout and nag-grow pa rin tayo as a person na kung ano talaga yung gusto natin, no? Kung ano yung pinapangarap natin before and ano pa yung mga pwedeng maging tayo in the near future or sa future. Ayun. So, yun na lang muna for now. Sana abangan nyo, sana subaybayan nyo ang aking vlog. So, halo-halo to. May mga day-to-day, mga random post, mga travel vlogs. Yan. So, medyo tayo, di pa tayo ganun handa sa camera, sa pagharap, sa pagsalita. And hindi rin naman ako ganun talagang, wala masyado nakakausap na about this. So, siguro sa future, pwede tayong mag-invite, no? Kung sino yung pwede nating maka-collab dito sa mga ganitong bagay. And mas marami pa rin tayong matututunan, no, sa mga future vlogs natin na ipapakita. Okay? At i-share sa inyo. So, thank you so much. Hanggang sa susunod. Sana supportahan nyo itong vlog natin. So, ayun. Thank you so much. So, hanggang dito na lang.